Hi guys! Maayong adlaw sa tanan. Time check natin, alas 12. Tapos na kaming mag-lunch ni Miss Giselle. At kagabi, anong oras na ba kami nakauwi kagabi? I believe gabi na guys, mga alas 8 na kami nakauwi kagabi dahil nga kami ay naghanap ng susuotin for the wedding. So ngayon maraming nagtanong sa inyo kung sino ba daw ang ikakasal. Hindi naman ako pwedeng ikasal kasi sa Senomar, I'm still married. So, ang ikakasal po ay si Madam Ten Gives. At maraming nagsabi, bakit daw sa tagal-tagal nila na nagkasama, bakit ngayon lang daw sila magpapakasal? Actually guys, yung kapatid ko at yung brother-in-law ko, they are together for 13 long years. Yes, 13 long years. Let me just give you a summary kung bakit nga ba ngayon lang sila nagpakasal. My sister is not really into the wedding idea before kasi busy siya sa pagpapalago ng kanyang multi-100,000 company. Hindi multi-million, no? Na-busy siya sa pagnenegosyo, then nag-start sila ng pamilya. Other than that, they were waiting for some documents para naman mas maayos yung kasalan. So, after 13 years, naayos na yung mga documents na kailangan nila. Finally, they are ready to get married. And, like I said, hindi nga naging priority ng kapatid ko itong wedding. But this time, gusto niya nang magpakasal. Ayun. And katulad ng sinabi ko, akala namin gusto niya yung bonggang kasalan kasi gano'n naman talaga, no? Pero habang tumatagal kasi, we do change our priority, we do change our budget, we do change our vision in life hanggang sa naisipan ng kapatid ko na she just wants a very intimate and frugal wedding. Like I said, hindi siya gumastos sa lahat ng bagay except sa isang bagay, which is ang photography. So sa photography niya, it is going to be Nino Solis na taga Jensen din. Ayun. So ito palang si Nino Solis, yung ever sikat na naga-picture-picture guys, ay dito sa Jensen. So nag-book yung kapatid ko at tamang-tama available yung date nila, kaya they were able to reserve their wedding date. The wedding is gonna be in 2 months, pero nag-prepare na kami para ma-rent natin yung mga damit earlier. Dahil nga baka mahirapan na kaming maghanap. And kagabi, nakahanap din kami ng aming maisusuot. Like I said, ang vision ng mga kapatid ko is simple lang at wala nang masyadong very uncomfortable details sa dress. So we found one. I did not give you guys much details because I wanted to surprise you for this one. Na magsusuot kami ng mga gowns. Long gowns to be exact. They instructed us kasi may organizer yung wedding. Shout out sa Memento, sila yung organizer for the wedding of my sister. They told us the wedding is going to start at 3 p.m. pero we have to be there at 8 a.m. to start our hair and makeup. For sure yung akin mga 10 minutes lang tapos na sila kasi yung hair ko very maiksi lang. Or baka mas mahirapan sila sa buhok ko. But everything is smooth so far. And another thing that's going to happen for next month is Kuya Kahil is going to arrive, you guys. Another time with Kuya Kahil. It's summer break and he's going to have 2 months with us. So I'm very, very excited. But I have a bad news, you guys. Kasi you all know that I was manifesting and I prepared some, I already paid. Naalala ko na naman. Nagbayad na kasi ako guys ng konting, prepare yung para sa Japan kasi naisip ko nag-promo yung ticket sa Cebu Pacific. So I said let me grab this one kasi sobrang mura lang talaga. Imagine I got the 6,000 pesos ticket for Japan which wait lang, ayusin ko lang yung phone ko ha. Okay. Nakuha ko yung ticket sa Japan ng 6,000 pesos lang guys dahil nga naka-promo siya. So, I was really excited and happy about that. Not thinking na may possibility pala na mag-change. So, baba natin to ng konti. Focus natin dyan. Ayan. So, may possibility pala na mag-change. Sino naman ang mag-aakala? Kasi, I thought Japan could handle all these tourists, no? So, it's something na talagang unexpected dahil when I booked the flight, before I booked the flight, nagtanong na ako about visa and they told me that they only needed maximum of 3 weeks to 1 month para maasikaso yung visa. So, dun ko lang kinalculate. Pero,
something happened. Japan started receiving a lot of visa applications, too many that they had to control it. So nagkaroon ng announcement from big agencies na ginagamit naming magkakapatid na they are going to stop accepting for the meantime, and only few agencies, I believe, can handle the application for a visa, tourist visa ng Japan for today onwards, na travel. So doon ako nagka-problema kasi I went back to the agent and I talked to them and they told me that there's a lot of changes and they need at least 2 to 3 months na ipaprocess yung visa, and I don't have that time. You guys all know that si Kuya Kahil ay nandito lang sa Pilipinas for 2 months. He needs to go back after 2 months kasi meron siyang pasok, and his dad is ever serious about his studies, na kapag naapektuhan yung studies ni Kuya Kahil, nadi-disappoint po yung tatay niya, and I do respect that. It's for Kahil's good, okay? No question about that. So sabi ko, okay, ano kayang gagawin ko nito? Mag-a-apply pa rin kami ng visa, either umabot man siya or hindi, okay lang. So multiple sana yung i-apply ko. Ngayon ang problema ko na naman, what if hindi dumating yung visa or hindi mabalik yung passport by the time na kailangan ng lumipad ni Kuya Kahil sa Thailand? So I am really sad about this, you guys. I spoke to my sisters about it. Sinabihan ko si Madam Ten Gives na ganito yung update kasi tinatanong ako ni Madam Ten Gives ano yung update. Sobrang excited kasi si Madam Ten Gives sana na sumabay sa amin. Kaso nga, there's a hiccup with her passport and her husband's passport that they will not be able to travel international pa at the moment. So sabi ko, I have a problem kasi ganito, nag-announce si Japan, ganyan-ganyan. Kailangan nila ng 2 months to 3 months. Baka mamaya maalanganin. So sabi niya, it's okay, do not push it. If it's not your time to go there, do not push. Other than that, I'm also concerned about the influenza breakout sa Japan, na ikinamatay nga ng aking pusong bata na si na si Shanchai, si Barbie Sue, na namatay sa Japan. May her soul rest in peace. I still cannot believe it until now. Pero like I said, better na mag-iwas muna tayo. Pero maybe there's a bigger reason or a bigger, purpose kung bakit hindi tayo matutuloy. So I'm thinking to have another activity na pwede kong gawin kasama si Kuya Kahil so we can bond. I'm actually considering doing our road trip kapag nandito si Kuya Kahil. We might do our Mindanao loop. Again, we might do our Mindanao loop kasama ang mga anak ko at si Auntie Christine. Starting from Jensan to kung saan man kami abutin dito sa Mindanao. I'm going to do a rough draft kung kakayanin ba ng aking ipon, itong aking iniisip. But that's my vision, inshallah, if Allah will allow us, if God allows us to have this kind of activities, then it might be my second option. Another na iniisip ko, what if isakay ko na lang kaya si Kuya Kahil sa barko, magbarko na lang kami, ma-experience namin mag-cruise from here to Cebu or from here to Iloilo. That's another option. Pero like I said guys, lahat yan option pa lang naman. Kasi Kahil should do something. Kasi pag nasa Thailand siya, nag-aaral lang siya guys, at saka nagfo-football. They are also fun. He also enjoys them. Pero iba pa din yung meron kaming activities together kasama yung mga kapatid niya. Right? Ngayon, March also is Mom's birthday. Birthday din ng nanay namin sa March. So, I don't know, wala pa naman kaming plano whatsoever. But those are the biggest things that's going to happen next month. Ayan. April is the wedding, so we still have the time. Hindi ko alam guys, I feel heartbroken kasi I was really imagining na Japan this May. Kasi May dapat yung alis namin. I feel so bad. Naisip ko din what if Singapore na lang kasi hindi pa nagawa ni Kuya Kahil yung Universal Studios. Again guys, eto lang yung mga piniprepare ko talaga kung bakit ako talagang nagtatrabaho. Kasi eto yung mga bagay na gusto kong gawin ng mga anak ko. Alright? Hindi dahil may pera, hindi dahil mayaman, hindi ganun. Budget yung mga travel namin ng mga anak ko. It's a very budget travel. Medyo nawawala ako sa budget pagkasabayan ko yung aking mga kapatid kasi iba din yung idea nila. Pero if it's me and my kids, I do the budget
myself. At talagang sumusunod ako sa budget namin. Ang importante sa akin, safe at busog at nakakatulog ng maayos yung mga bata. The rest, I can go with the flow. Ayun. So, it's already, uy, may message sa akin si RCBs. Okay, sige, salamat po. So, ngayon, meron tayong mga messages. Alam niyo, natuwa ako guys, recently na ginawa namin ni Miss Jocel dahil nga, naisipan namin na mag-reorganize kami ng aming room. At ngayon, I feel na it's much wider at ang dami naming space. So, buti na lang kasi 2025 is also a good year for us. So far, ang entrance ng aming 2025 ay very, very good. At gusto ko ring isama dito ang mga comment ng mga viewers natin lately. Tingnan muna natin if nag-recording tayo kasi minsan hindi tayo nag-recording. Nakita nyo pa yung aking cake. Ito kasing cake na to guys. Kagabi dumaan ako ng bakery and I saw that it looks good. So sabi ko nga sa sarili ko, princess, wag kang maging madamot sa sarili mo pagdating sa gusto mong kainin kasi it makes you happy. Ako na lang kumakausap sa sarili ko guys. Laba-labi, the laundry shop, nagkaroon din ako ng konting hiccups. I will not be able to open as planned dahil nagkaroon ng delay sa delivery ng machine. I was not happy about it kasi ang tagal na nakaplano niyan, matagal na po yung alam, na organize na, pero late na ako na-inform na wala pa palang machine. So I talked to the supplier, sabi ko I'm not very happy na late na akong na-inform kasi nag-invite na ako, nag-order na ako ng food. I already canceled my transaction na local na dapat puntahan ko sana para sa Laba-Labi. Pero okay lang. Sabi ko at least communicate ko sa kanila na I'm disappointed. Pero it's okay. Tutuloy pa rin tayo pero magbabago na ng date. So, inshallah, Laba-Labi is going to open on March 8. 8 pa din talaga kasi yan ang advice ng mga kapatid ko to open sa date na merong 8. Ayun. And tomorrow, you guys, I will be in Quezon. Ayun. Eto talaga first time. Lagi nakapunta na ako sa Luzon na side, like Baguio, sa airport. Pero, pumunta din kami last time. Saan nga kami nagstay last time? Yung kay Ma'am Toots na bahay. Saan nga yun? Malapit lang din yun sa airport. Taguig? Yeah, parang Taguig. Yes, Taguig yun. But this time, we will be in Quezon, you guys. Bukas, Tuesday, Wednesday, and Thursday, I will be in Taguig. And shout out nga pala sa Tokyo Grill dyan sa may Quezon. Ako po'y kakain dyan bukas dahil wala lang. Gusto ko nang matikman talaga yung restaurant ni Ating Wilbert Tolentino. Naglalaway ako sa mga nagva-vlog dyan. So abangan ninyo guys, we will be vlogging. May kasama po akong apaka-special bukas for 3 days. I'm going to show you guys kung bakit nga ba kami pupunta ng Taguig. Bakit kami nasa Taguig. Sino nag-invite sa amin, ang accommodation namin sa Taguig. Sobrang excited ako kasi first time ko makaka-stay dyan. Ay, Taguig, sorry, sa Quezon. Ang ganda ng accommodation sa picture. Sana ganun talaga sa original. Nakakatakot. And then yung location namin, ang activity namin on the first day, on our day 2, which is Wednesday, and our last day, which is day 3. We have a very nice invitation para sa dinner at saka sa breakfast. Mag-prepare naman tayo ng damit. Baka mamaya magmukha tayong walang ligo. Guys, pero sobrang excited ako. These are all amazing blessings. Alhamdulillah, maraming salamat kasi I will not be able to experience these things without you guys. Sa lahat ng mga nagmamahal at nagbibigay sa akin ng opportunity na ganito, guys, mahal na mahal ko kayo. And I'm not going to say no. I will not say no kasi minsan lang, tsaka alam nyo naman guys, one opportunity can lead to another. So maraming salamat. Excited ako. Sobrang excited ako. For our plans to go to Uganda, it will happen soon, but I am hoping I will be able to travel with Auntie Christine. Like I said, it will be quite expensive. Yung pamasahe pa lang namin guys, parang sa Manila hanggang sa Uganda is 50,000 pesos. 65,000 pesos return from Manila to Uganda and Uganda to Manila. Isang tao lang. So, hindi ko alam kung paano ko siya isi-save up
Hindi ko alam kung paano ko siya lilikumin by the time na umabot yung date. Pero this is something I really want to do. And I really need to do and I really want to do for Auntie Christine. Actually, hindi pa alam ni Auntie, guys. Ay, surprise ako siya kasi hindi niya naman naiintindihan yung Tagalog natin dito. Huwag niyo namang sabihin sa kanya. Ayan. At kapag kasi merong anyway, kapag talagang matutuloy kami, you guys will know. Miss na miss ni Auntie ang pamilya niya. Nahirapan kasi ako sa pamasahe talaga, guys, kasi sobrang mahal. For me, mahal talaga siya. 65,000 from Manila to Africa. Ay, ang mahal talaga. Tapos yung biyahe namin yan parang mga 48 hours. Ayun, ang aabutin ng aming biyahe. Pero alam ko, miss na ni Auntie yung mama niya, papa niya, parehong matanda na. Miss na din si Auntie ng pamilya niya. Miss na din ni Auntie yung 2 anak niya. And inshallah, my heart is praying that this will happen very soon. Of course, I'm going to fill you guys in. Sana makaya ko, Lord. Kasi natatakot ako dun sa number of digits. Medyo madami. Lalo na ngayon na medyo marami-rami po talaga akong expenses. Pero anyway, okay lang. Kayanin natin yan. Maraming salamat once again, you guys. Ano pa ba? Today, wait lang. Tingnan ko muna, guys. Check muna natin kasi minsan, baka hindi tayo nag-recording. Ay, nag-recording naman tayo. Babasahin ko na lang din ang mga comment ninyo. Meron tayong mga comments dito. Kasi dito sa recent upload natin, guys, nag-tricycle yung mga anak ko. Tawang-tawa ako sa kanila. Alam nyo, nalulungkot ako, guys. Kasi recently kinausap ako ni Calby. Hindi ko alam. Kasi nakita niya, minsan nanonood kasi kami ng Jessica Soho. Tapos may mga, sa Jessica Soho, merong mga episode na, alam nyo na namamatay, mga ganun, nagkakasakit, or na-aksidente, mga ganun. Tagalog. Hindi ko naman sila binabawalan na tumabi sa akin, not unless very gruesome na talaga yung episode. Ngayon si Calby kasi, hindi ko alam, masyado niyang naintindihan. Ngayon, one time, magkatabi kami sa kwarto ko, sa kama ko. Calby told me while looking into my eyes, he told me, Mom, I don't want to die. Sabi niya. Sabi ko, anak, you're not going to die. You're not going to die. Only old people and if you know people who's not careful, but for you, you're not going to die. No, Mom, I will never. Sabi niya, ayaw niya talaga. Sabi niya, Mom, I will never die. And I don't want to get old. I want to be like this forever. Sabi niya. Hindi ko alam. Anak, bakit ka ba ganyan mag-isip? Sabi ko sa kanya, anak, we all grow, remember? Mag-birthday ka pa. No, for me, I want, parang nagsasalita siya na parang siya yung magdedesisyon na I'm not going to grow. I'm like this forever. And you are going to be my mom forever. I will always be your son forever. Parang siguro ang pagkaintindi niya is, pag lumaki siya, hindi na ako yung nanay niya. Yung puso ko, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga, guys, kasi nahirapan ako. Hindi ko alam bakit ganyan ang mga sinasabi ng anak ko. And every time na naaalala ko talaga ang mga words niya, bumabagsak po talaga yung aking, yung parang energy level ko bumabagsak agad. Kasi kung pwede pa lang yakapin ko sila araw-araw, every minute of the day, guys, I would talaga. Pero minsan kasi si Calby, guys, ganun siya magsalita. And alam ko marami sa inyo dito nakakapansin din dahil nga nasa vlog din siya ni Auntie Christine. Hindi ko alam, guys. Natatakot ako para sa mga sinasabi ni Calby, but I really appreciate how smart he is, and I'm very careful about everything na I do and in my life, how I behave, kasi lagi po yan siya nakatingin, and Chico is like a bodyguard, kaya naku talaga nag-iingat po tayo. Ayan, so anyway, chika aside, ikot ko muna kayo dito. Labas tayo, guys, kasi gusto pakita sa inyo yung update namin dito. Itsura ng aming, nag-sale kasi kami sa t-shirt. So etong mga t-shirts na to, I started selling them at 600 pesos each, oversized cotton from Bangkok, Thailand, with a high quality printing. Ngayon nag 400 pesos kami each. Ayan, nag 400 pesos kami each sa mga t-shirts namin. And then dito sa labas, pakita ko ang itsura ng aming shop, guys. Ayan na siya. Okay. Ang ganda. So, mas maraming mannequin, mas maganda talaga. At sobrang busy na ni Miss Giselle. Kita nyo, ang dami niya nang ipinapak. Dahil meron kaming orders going to US,
At syempre, going to, kasi merong nag-message sa akin, sabi niya guys, sabi niya, ma'am, meron po ba kayong mura lang na dress? Kasi aakyat daw siya for graduation. Sabi niya, hindi daw siya makabudget ng maayos dahil dialysis patient daw siya. So sabi ko, ma'am, huwag kayong mag-alala, send nyo na lang yung address ninyo at name, phone number, sendan ko kayo. So kumuha ako ng isang model na ganito guys. At kumuha din ako ng 3 dresses para may maisuot naman si ma'am. Pero eto pa din yan ang gamitin yan for graduation purpose. Okay lang yan ma'am, laban lang tayo sa buhay ma'am ha, be strong po. Kaya minsan iniisip natin, no, yung mga tao na nakikita natin, siya may asawa siya, swerte niya, siya maganda ang bahay nila, swerte niya, pero yung struggle nila hindi natin ma-imagine guys talaga. Kaya naku, let's just be happy and content of, you know, our status. Ang importante lahat tayo mentally healthy. Ayun. Ano pa ba? Mababayad na pala kami ni Miss Giselle ng aming ano guys, ng aming kuryente at tubig. At gusto kong magdagdag ng investment dito sa shop namin ni Miss Giselle. Bibili kami ng sarili naming treadmill kasi nakiki-treadmill lang kami doon sa ate ko. This time bibili kami ng sarili naming treadmill at tsaka yung ginagamit para magkuha ng video. Maganda din kasi yung treadmill kasi pag gumagalaw ka habang nagmo-model, hindi awkward. Tapos mas nai-imagine ng buyer ko ano yung itsura ng damit. So I want to focus more on improving myself sa pagdala ng damit. Maybe soon I'm also going to offer sideline sa mga student dito. Kasi tabi kami ng school. So I want to offer an extra income for them. If they want to do the modeling for dresses, kunan ko sila ng video, then they can have a bit of income na makatulong sa allowance nila daily. Kasi maganda din yung mga student magdala, no? May mga student din na maganda yung height, na maganda yung kanilang paglalakad. So, pwede natin silang ibigyan ng part-time sa Mayumi Thailand Closet. So, these are just my manifestation, my vision. At kanina, another thing, nag-usap kami ng kaibigan namin dito na Mananahi. Sabi ko sa kanya, I am having a vision na magkaroon ng sariling clothing line si Mayumi. So sabi ko, kaya niya bang magtahi ng damit pambata, pambabae? Sabi niya kayang-kaya. Actually, isa din sa gusto niyang gawin. So pag hindi na daw siya busy, we will think about that business. Then we're going to brand it under Mayumi's name. So I'm looking at ano guys, I'm looking at classic inspired na mga dresses for Mayumi. May nag-message. Okay. Kamusta naman si Kuya Kahil? May nag-message sa inyo, ma'am. Kamusta po si Kuya Kahil? He's doing well. He's playing soccer all the time. And I got some videos galing sa tatay niya. So, I am happy. Masaya naman ako, guys. At talagang ina-update ako ng tatay niya when it comes sa kanyang soccer. At, he's growing. He's growing. He's growing. He's becoming a really, really amazing brother to all his siblings. Excited ako guys, pero na-overwhelm ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kasama siya. I wish we could do I pray and wish that we can do the Mindanao loop. Kahit, alam mo mga bata gusto nila mga beach, mga ganon. And auntie will also be able to see Philippines, at least sa Mindanao na part. So yeah, if you are okay with this guys, this idea of Mindanao loop, let me know. If may alam kayong mga accommodation na mura lang, nakakasya kami. We are 3 kids, Auntie Christine and me and parts. So that is 3 adults and 3 children. We are planning to start this way sa Jensan papunta ng Davao, Tagum. Ganon yung gagawin. Tingnan nga muna natin yung mapa. So from Jensan, okay, yes. From Jensan to Malungon, dadaan kami ng Digos. Ayan. Oh, may Calon Barak Skyline. Hindi pa namin napuntahan to. Baka daanan natin yan. May Digos City. Dadaan tayo ng Davao. Dadaan tayo ng Tagum. May Tinuyan Falls, oh. Dadaan tayo ng Butuan. Kasi ano lang Mindanao Loop lang. So, from Butuan, iikot kami ng Cagayan de Oro,
Cagayan de Oro, Iligan, merong Dipolog, Pagadian, Zamboanga. Pabalik tayo dito sa may Kidapawan, then Coronadal, Cotabato, Tacurong City, Coronadal, Polomolok, and back to Jensan. Yun lang yung iniisip namin. I'm not sure. We are going to make a draft muna kasama si Parts of how it's going to look like. If you have accommodations or mga, ang tawag mo dyan? Yung mga homestay, kung may alam kayong homestay sa mga location na binanggit ko guys, na mura lang, and mga karinderya na masarap at mura lang din, please paki-comment naman down below, or pwede nyo akong i-message dito sa Tindera sa Africa if meron kayong suggestion. If you are going to invite us, as long as hindi nyo kami, hindi nyo kami gagawing aswang. If hindi nyo kami gagawing aswang. We are also open for invitation. Syempre, bakit naman hindi? If you're going to invite me, Auntie Christine, together with the kids and Parts, if you are okay with that, we are also okay with that. We are going to accept invitation. Yeah, dito lang sa Mindanao na side. So, sa mga taga Mindanao dyan, hope to see you soon, inshallah. Ay, si Kahil pa pala kulang. 4 pala, 4. 3 adults at saka kami, mga bata, dan si Kuya Kahil. We're gonna do it slowly, guys. Ano lang kami, chill lang, chill mode lang. Then next time na lang yung Visayas, next time na lang yung Luzon. Ayun. Maraming salamat once again, you guys. Much love, Princess Higa. 2:00 na. Tamang-tama, lowbat na din yung aking cellphone, but I'll see you on the next episode. Much love!